May mga babae talagang hindi mo basta-basta mapasaya. Hindi dahil maarte sila, kundi dahil may sugat silang hindi nila inamin kahit sa sarili nila. Kaya kahit mabait ka, kahit sincere ka, parang hindi mo pa rin mahawakan yung puso nila. Pero kung totoong mahal mo siya at gusto mong maging dahilan kung bakit unti-unti siyang gumagan, may isang paraan. Hindi ito sweet nothings, hindi ito pabibo, at hindi rin ito pagiging nice guy. Kung gusto mong pagalingin siya sa pag-ibig, makinig ka. Unang hakbang, ayusin mo muna ang sarili mo. Ito itong pinaka hindi na pag-uusapan, pero pinaka-root ng lahat. Gusto mong tulungan siyang gumaling. Ayusin mo muna sarili mo. Bakit? Kasi ang babae kahit gaano siya ka-guarded, marunong magbasa ng energy ng lalaki. Hindi mo kailangan magsalita ng handa ako sa'yo. Nararamdaman nila yon. Kapag magulo ka sa loob, dala mo yun sa tono mo, kilos mo, at paraan mo mag-alaga. Kapag insecure ka, kahit di mo sabihin, lalabas yun sa tanong mo, sa reactions mo, sa selos mo, sa mga hirit mo na okay ka lang ba, na hindi na healthy. At imbis na gumaling siya, mas na-overwhelm pa siya. Ito yung unang responsibility mo. Maging lalaking may sarili niyang backbone. Hindi para maging macho. Hindi para maging intimidating, pero para maging stable. Para maging tahimik na presensya sa buhay niya. Hindi bagyo. Kapag grounded ka, mas mahaba pasensya mo. Mas malinaw isip mo. Hindi ka nagre-react sa bawat mood swing niya. Hindi mo siya pinipilit mag-open up kapag hindi pa kaya. Nagbibigay ka ng space pero hindi ka nawawala. Isipin mo yung lalaki na kahit nasa gitna ng problema, kalmado. Kahit may pressure, hindi siya natitinag. Pag siya yung nandyan, pakiramdam mo safe ka. Yun ang kailangan ng babaeng may sugat. Hindi savior, hindi hero, kundi presence. Ngayon, paano mo inaayos ang sarili mo? 1. Emotional readiness. Huwag mong pilitin pumasok sa buhay ng babae. Kung ikaw mismo hindi mo alam yung ginagawa mo, kung kulang ka sa emotional control, madadala mo sa kanya yung mga insecurities mo. Practice mo yung mas pag-hold back ng unnecessary reactions. Pag-control sa tone mo. Pag-acknowledge ng feelings mo bago ka magsalita. Pag-accept na hindi mo kontrolado ang timeline niya. Dito ka mag-grow. Dito ka magiging anchor. 2. Strength through silence. Hindi ka mahina pag tahimik ka. Hindi ka pushover. Pag marunong kang tumahimik, mas nagiging attentive ka. Mas nagiging present ka. Mas mararamdaman niya na hindi mo siya hinuhusgahan. Ito ang nagbibigay sa kanya ng permission mag-soften. 3. Mature discipline. Hindi ka lalaking nagpapaikot sa babae. Hindi ka needy. Hindi ka clingy. Hindi ka nagwawalling or silent treatment para lang makuha atensyon niya. Hindi mo rin siya tinatambakan ng, Lou, bakit ang cold mo ngayon? Stable ka, consistent ka, at pinaka-importante, may sarili kang mundo. Women heal faster around men who have structure. Bakit? Kasi pag nakikita niyang may direction ka, hindi ka burden, hindi ka gulo, hindi ka emotional roller coaster. Nagiging safe space ka. At pag safe space ka, doon siya unti-unting lalapit. 4. Understanding timing. Ang babae na may sugat, hindi yan parang switch na isang hila mo lang bubukas na ulit. Healing has its own pace. Minsan kaya niya maging sweet ngayon, tapos kinabukasan bigla siyang cold. Hindi yan laro. Response yan sa trauma, sa pagod, sa takot. Paano mo siya unang maiintindihan? Bago mo siya matulungan. Ito yung part na karamihan ng lalaki hindi talaga napag-uusapan. Para mapagaling mo ang babae sa pag-ibig, kailangan mo muna siyang ma-decode. Hindi literal na basahin isip niya, kundi unawain yung mga subtle signals na hindi niya sinasabi. Maraming babae ang nasaktan dahil hindi sila binavalue noon, kaya karamihan sa takot nila, hindi nila binibigkas. Naka-embed yun sa actions nila, sa tone nila, sa pacing nila. Kung hindi mo yun nauunawaan, kahit may magandang intention ka, mauubos ka lang at hindi ka magiging helpful sa kanya. Dito tayo magfo-focus. Paano mo malalaman kung ready na siyang unti-unting magbukas? At paano mo tatanggapin yung mga reaction niya nang hindi nagfa-flare up yung ego mo? 1. Yung coldness, hindi lagi rejection. Pag ang babae may emotional wounds, ang coldness niya hindi ibig sabihin ayaw niya sa'yo. Madalas protection mechanism yon. Kapag nagiging distant siya, hindi dahil wala siyang interest, kundi dahil na-trigger yung fear niya na ma-attach.
First to be kinarimraski siyanbues. Naalala niya yung taong nanakit sa kanya. Nagsisimula niyang i-question bakit nagiging comfortable siya sa'yo. Natatakot siyang masaktan ulit. Ito yung moment na karamihan ng lalaki nagpapanik. Bakit bigla siyang nag-iba? Bakit parang lumalayo siya? Ang mali dito, iniisip ng lalaki na kailangan nila maghabol agad. Ang ending, mas lalo siyang nagdi-distance. Ano dapat gawin mo? Magbigay ka ng space pero hindi ka nawawala. Kalmado ka. Hindi ka demanding. Hindi ka nagte-text ng may problema ba? Dito ka magpapatunay na steady ka. Pag na-feel niyang hindi ka natitinag, bumabalik ulit yung closeness niya ng kusa. 2. Ang maliliit na shares malalaki para sa kanila. Kung nag-open siya ng kahit simpleng bagay, like, na-stress ako kanina, or medyo pagod ako today, huwag mo baliwalain. Para sa kanya, big step na yan. Kasi kung emotionally guarded siya, hindi siya basta-basta nagre-reveal ng kahit anong vulnerability. Ang ideal response mo, patendekis. Makinig. Maging calm. Huwag sabihan ng masyado mo lang iniisip. Huwag i-fix agad yung problema niya. At huwag din gawing tungkol sa'yo. Hindi mo kailangan magbigay ng solusyon agad. Kailangan niya lang maramdaman na hindi mo minamaliit yung nararamdaman niya. 3. Matutong makinig sa silence. Kung ang lalaki may pag di ako nagsasalita, okay lang ako. Ang babae naman madalas, pag di ako nagsasalita, may nararamdaman ako pero hindi ko alam paano ko aaminin. Silence hindi ibig sabihin wala siyang pake. Minsan sobrang dami niyang iniisip. Thaski unas mas balitis maikinsiwut. Paano kung ma-attach ako sa kanya? Deserve ba niya malaman kung ano nangyari sa akin dati? Baka iniisip niyang complicated ako. Baka mawala siya pag nag-open ako. Kung marunong kang magbasa ng silence, nagiging mas sensitive ka sa needs niya. Minsan, I'm here kung gusto mo kausap, sapat na. Hindi pushy, hindi invasive, pero supportive. Paano ka magiging safe space sa babaeng may sugat sa pag-ibig? Bro, dito nagkakamali ang karamihan. Iniisip nila na pagiging safe space ay pagiging super sweet, super available, super mabait, halos martyr na. Pero ang babae na may emotional wounds, hindi naghahanap ng lalaking sobrang giving. Ang hinahanap niya ay presence na hindi nakakasilaw, hindi suffocating, at hindi rin madaling matibag. Safe space ka kung kaya niyang huminga sa tabi mo. Hindi dahil ina-idolize ka niya, kundi dahil hindi natatakot yung nervous system niya sa'yo. Ito yung breakdown kung paano mo ma-achieve yun. 1. Stability over sweetness. Kung sweetness lang basehan, kahit sino kaya yon. Pero stability? Iba yun. Hindi yan kaya ng lalaking hindi pa tapos sa sarili niya. Ang stability hindi loud, hindi pabida. Tahimik pero ramdam. Kapag may emotional swing siya, hindi ka sabay na sumasabay. Hindi mo siya sinusupalpal. Hindi mo siya ginagawang issue. Kalmado ka kahit mainit ulo niya. Pagod siya o may araw na tahimik lang siya. Ang lalaki na stable hindi agad tumatalon sa conclusion. Hindi agad nag-a-assume na ayaw niya. Hindi nagagalit pag hindi siya sweet. Pag ganyan presensya mo, yung katawan niya mismong nagre-relax. 2. Consistency is the real love language. Walang mas mabilis magpagaling ng babae, kundi consistency. Hindi dahil predictable ka, kundi dahil reliable ka. Ang galaw mo hindi bigla-bigla. Ang affection mo hindi pa iba-iba. Ang mood mo hindi emotional roller coaster. Consistency builds emotional safety. Safety builds trust. Trust builds healing. Kapag consistent ka, hindi siya naglalakad sa eggshells. Hindi niya nararamdamang pinaparusahan mo siya pag may mood siya. Hindi siya nagwo-worry kung questionable ang intentions mo. Dito lumalambot yung walls niya kahit hindi niya sinasadya. 3. Respecting her pace. Ito yung pinaka-crucial, hindi mo siya minamadali. Hindi mo siya pinipilit na mag-open. Hindi mo siya tinatanong araw-araw kung ano problema niya. Hindi mo siya pinapagalitan pag naging cold siya. Hindi mo siya sinusukat kung gaano kaniya kagusto. Ang babae na may sugat ang pinaka-sensitive sa pressure. Pag ramdam niyang minamadali siya, automatic withdrawal. Pero pag alam niyang pwede siyang magbukas at magsara, nang hindi mo siya kinokondem, nagiging comfortable siya. Comfort leads to intimacy. Intimacy leads to trust. Trust ang tunay na nagpapagaling. 4. Emotional grounding. Ito ang skill na bihirang meron ng lalaki. Emotional grounding, ibig sabihin, marunong kang humawak ng bigat ng emosyon niya nang hindi ka natitinag. Hindi mo sinasagot ang mood niya ng mood mo rin.
Hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Hindi ka nag-a-assume ng worst case. Pinapakinggan mo muna bago ka mag-react. Kung may sinabi siyang mabigat, hindi ka umaatras. Hindi ka natatakot. Hindi mo sinasabing ang complicated mo. Instead, steady ka. Clear ka. At calm lagi ang delivery mo. Paano siya gumagaling? Kapag marunong kang mag-lead emotionally. Pero, ito na yung part na halos walang nagtuturo sa lalaki. Hindi pagpapagaling ang goal mo. Hindi mo siya ginagawang project. Hindi mo siya inaayos. Ang tunay na healing nangyayari kapag marunong kang mag-lead emotionally in a way na hindi niya nararamdaman na kinokontrol mo siya, pero ramdam niya na safe yung direction na pinapakita mo. Women don't heal from pressure. They heal from clarity. They heal from stability. They heal from a man who shows direction without force. Dito mo makikita paano gumagalaw ang isang lalaki na nakaangkla sa sarili. Sa isang dito del tuwano style famayuta. One emotional leadership starts with your tone. Hindi mo kailangan ng perfect words, pero kailangan mo ng calm tone. Tone ang unang naririnig ng babae. Tone ang nagde-decide kung i-open niya ang sarili niya o hindi. Kung tone mo, reactive, dafhimi-himi, din nagmamadali, vice-seeking fetish-section, which is may halong inis, and mortito sa stengender, may halong pressure, fight-to-bind-kinstuhista, may halong insecurity, automatic magsasara siya. Pero kung tone mo steady, abara sa hindi soft pero firm, hindi nagmamadali, and hindi naninisi, tunis hindi dramatic da. Fakit sa mansin makris ang tata na first utsis, may lightness, parang nare-relax nervous system niya, kahit hindi mo siya ina-comfort directly. This is leadership without trying hard. Sa isang dito del tuwano style famayuta. 2. Lead the mood, don't mirror her mood. Kapag emotional siya, huwag mong gayahin. Hindi mo role na sabayan yung storm niya. Kung mainit ulo niya, hindi mo kailangan mainit din. Kung stressed siya, hindi mo kailangan magmukhang kawawang boyfriend. Your job is to set the emotional temperature. Hindi magpa-apekto sa emotional temperature niya. Kung ang emotion niya ay 8 to 10 intensity, ikaw dapat nasa 310. Calm, composed, grounded. Hindi ibig sabihin cold ka. Hindi indifferent, pero stable. Women subconsciously relax when the man doesn't mirror their intensity. Sa isang dito del tuwano style famayuta. 3. Give directions in a gentle way. Hindi ka nag-uutos. Hindi ka nagdidemand. Hindi ka nagkokontrol. Pero marunong kang magbigay ng direction na simple, clear at hindi nakakasakal. Example, instead of, anong problema mo ba? Sabihin mo na. You say, kung gusto mo pag-usapan, I'm here. No pressure. Instead of, mag-usap tayo ngayon. You say, talk tayo later kung okay sa'yo. Gusto ko maintindihan yung nararamdaman mo. Ganito ka mag-lead. May direction ka pero may respect. May structure pero may freedom. May guidance pero walang force. Sa isang dito del tuwano style famayuta. 4. Be the one who brings clarity when she's confused. Kapag babae confused, usually 2 things yan. Emotions niya sumasapaw sa logic. Takot niyang ma-attach bumabalik. Hindi mo trabaho ayusin siya, pero trabaho mong tulungan siyang makita yung bigger picture. Pwede mo sabihin, okay lang na hindi mo alam ngayon. Hindi kita pinipilit mag-decide. Or, whatever you feel, valid yan. One step at a time tayo. Clarity doesn't mean giving her solutions. Clarity means removing pressure so she can think. The more pressure you remove, the more stable she becomes. Kung may natutunan ka dito bro, tandaan mo ito. Ang babae hindi mo kailangang ayusin, hindi mo kailangan maging savior. Kailangan mo lang maging lalaking solid ang puso, kalmado ang isip at malinaw ang galaw. Yun ang presensya na nagpapagaling, nagpapakalma at nagbibigay ng peace na matagal na niyang hinahanap. Kung gusto mo pa ng ganitong klasing payo tungkol sa female nature at stoicism, i-follow mo na itong channel. Lagi kitang bibigyan ng malinaw, mature, at real talk na insights para mas maintindihan mo ang babae, sarili mo, at ang dynamics ng relasyon. At kung gusto mo tuloy-tuloy ang content na ganito, like mo na itong video, i-share mo sa tropa mong kailangan makarinig nito. At huwag kalimutang mag-subscribe. May mga susunod pa tayong mas malalim na topics na siguradong malaking tulong sa'yo. Kita tayo sa next video.